Glory to God. Now is the time of prophetic fulfillment for our beloved country, the Philippine Island. Sa pangkasalukuyan, ang ating pong bansa ay nalagay sa kalagayan na pinag-uusapan sa buong mundo dahil sa maraming mga bagay na nagaganap sa kanya na takapukaw po ng atensyon. Sa iba, ito po ay hindi maganda. Sa iba, ito po ay maganda. Pero ano man po yung assessment ng sino man, bilang lingkod ng Diyos, I have to say this to you, Philippine Island, mga minamahal, God is in control. Ang pangako po niya para sa ating bansa hindi nagbabago. Ang gawin lang po natin ay dinggin ang tinig ng Panginoong Jesucristo, according to Luke 81, na lagi tayong manalangin. Itaas po natin ang ating bansa sa Diyos. Ipanalangin natin siya ng tuloy-tuloy. Kung meron man pong kasalanan ng ating bayan, ng ating bansa, hingi natin ng tawad. Ang pagkabahagi, ang pagkakagulo, ang hindi pagkakaisa, hingi natin ang awat habag ng Diyos na makialam at dali ng ating bansa sa kapayapaan. Manalangin po tayo na walang tanging maganap sa Kanya, kundi ang pangako ng Diyos na ang kasaganaan ng Pilipinas ay tuloy-tuloy, ang pagbabago ay tuloy-tuloy, at ang Kanyang kaligtasan ay tuloy-tuloy. Huwag natin kakalimutan, nasa kamay nating mga anak ng Diyos, ang pribilehiyong makapanalangin sa ating mabuting Amang sumasalangit sa pangalan ng Panginoong Jesucristo at kapangyarihan ng Diyos Espiritu Santo. Lagyan niya po kayo ng kabigatan, pasanin, pag-ibig sa ating bayan, at kada patak ng luha sa ating mga mata para sa sambayan ng Pilipino. Ang nating kakalimutan, siya po ay tinutugon ng Diyos. Ang sabi po ng Psalm 30 verse 5, weeping may endure for a night, but joy comes in the morning. Ang ating pong pagluha ay hindi panghabang panahon. Ano siya po ay tumagal sa magdamag, humaba ng 1 linggo, 1 buwan, o maaaring sumobra pa. Pero ang sigurado, ang kagalakan, bunga ng kasagutan ng Diyos ay dadating sa atin. So let us rest in God and let us pray with God, holding on to His promises. Let us be involved in an intense, earnest prayer for our country. At tinatawagan ko ang lahat ng mga anak ng Diyos sa Luzon, Visayas at Mindanao, sa buong Metro Manila, sa pangunguna ng Jesus Worldwide Ministries. Let us continually pray for our country. For blessed is the nation whose God is the Lord. Psalm 33 verse 12. And according to Psalm 2:8, manalangin tayo. Hingin natin ang Pilipinas sa Diyos. Ibigay nito sa atin bilang mana at ang buong mundo bilang ating possession o inheritance. Ang ikalawa po, ay huwag tayong magsawang magbigay ng brochure, mga minamahal, saan man tayo pumunta. Abutin po natin ang mga kababayan natin. Kailan nilang marinig ang salita ng Diyos. Let us move quickly for how good it is for those whose feet are moving forward to the lost and spreading the good news, the gospel of love, the gospel of salvation through our Lord Jesus Christ. Nating kakalimutan ng Jesus paper, ang brochure ay powerful. Matawakan natin ang pangako po ng Diyos. In Isaiah 55:11, ang salita niya hindi babalik sa kanya ang maliban, ito'y mangyari at maganap. At ang nating kakalimutan paglabas ng tahanan, ng bawat isa, ang ating goal ay magligtas. Umabot ng maraming buhay at kaluluwa. And lastly, binabana po sa atin ng Holy Spirit ang timetable ng Diyos sa Pilipinas, 2025 to 2028, 3 taon. Ang opportunity natin to win this nation, ang open doors ay nandiyan dyan, upang mapulpil ang kanyang apostolic, prophetic, living righteous destiny sa buong mundo, will bless the nations of the world. Dahil andito ang God's end time, living righteous, apostolic, prophetic church, na blessing sa body of Christ here and abroad. Yabas po natin ang ating mga resources, mga anak, mga minamahal. Ipulbless po natin pagligtas ng kaluluwa. Magbigay tayo ng masagana sa television, sa radyo, sa Mission of Love, Mission Travel, sa translation ng mga
mga preaching ng lingkod ng Diyos sa iba't ibang lingwahe para ihatid sa buong mundo sa kanyang iglesia. Katawakan natin ang pangako ng Diyos na lahat ng ating ibibigay ay kanyang ibabalik. Huwag natin kakalimutan ang 2 Corinthians 8:9 na nagsasabing ang grasya ng Panginoong Jesus ay sumasa sa atin na siya na mayaman sa lahat ay naghirap para sa ating kapakanan upang sa kanyang kahirapan tayong naging mahirap bunga ng kasalanan ay yumaman sa pamamagitan niya. Kaya sa atin pong pagkakaisa ng buong ministry ay nag-mobilize in quick obedience to the mandate, for God is bringing the mandate to finality. Walang reason upang ang Pilipinas ay hindi natin maabot. Ang 3 taon ay oportunidad natin para ang bansang ito ay gawing bansa ng Diyos. Kaya tinatawagan ko ang lahat ng taga-GCIC Worldwide Ministries, ang Living Light Jesus Church, at ang lahat ng nasa covering ng lingkod ng Diyos, ng mga churches all over the country. Huwag po tayong maglikat na magkalab ng masagana. Gawin po natin ang mabilis ang pag-abot sa ating bansa. Pinagpala niya tayo para magpala. We must finance the mandate and the salvation of our nation. Magpalain kayo ng Diyos sa inyong pagsunod at lagi niyong alalahanin, wala nagbigay sa Diyos ang nagutom, wala nagkaloob ng kanyang ikaputandog at first fruit at nagsakripisyo para sa kaligtasan ng bansang ito, ang naghirap. Ang sabi ng Kawikaan 11:24-25, ang nagpapala ay pagpapalain, ang nagkakaloob ay pagpapalain ng Diyos at tatanggap ng sobra sa kanyang ibinigay. At ang madamot ay naghihirap at ang nagkakaloob ng masagana ay lalong umuunlad at sumasagana. Luke 6:38, Jesus said, magbigay kay bibigyan. Gustong takal, siksik, liglig, umapaw at walang sukat paglagyan. Ang inyong tatanggapin mula sa Diyos. Pagpalaan kayo na yun sa inyong pagsunod. Lord, thank you for the privilege to pray for our country, to win many souls as we can every day, everywhere, whenever we go, and to finance the mandate. It's our honor to obey you. And with joy and gladness, we will do it. We will give faithfully, generously, and believe your promises that we will receive. So we can give more and more and more. In Jesus' name, the Lord's blessing be with you always. And everybody say, Amen and Amen.